Alam ko, excited na, lalo tingin, di ba, magpa-participate sa first fruit offering mamaya. In which, iba ito sa tithes and offering, iba yung first fruit offering, papaliwanag po natin yan maya-maya. Okay? Ngayon po umagang ito, samahan niyo po ako sa pag-aaral muli ng salita ng Diyos. Kung last Sunday, ang pinag-usapan po natin is stewarding the bountiful blessing of the Lord. Ngayon po, umagang ito, ang pag-uusapan po natin is sowing and reaping in generosity. Sowing and reaping in generosity. If you have your Bibles with you, I would like you to open your Bibles with me in the book of Luke. Luke chapter 6 verse 38. Luke chapter 6 verse 38. Pwede ko ba hilingan tumayo ang lahat bilang pagbibigay galang sa pagbasa po ng salita po ng Diyos? Luke chapter 6 verse 38. Pwede po ba sabay-sabay po natin basahin po ito? Ready? Begin. Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will pour into your lap. For with the measure you see, it will be measured to you. May the Lord be blessed upon the reading of His Word. Sumadali po tayong manalangin. Panginoon, aming dakilang Diyos, maraming salamat po sa napakagandang araw na ito na kaloob niyo po, Panginoon, sa amin. Na kami, Panginoon, ay makakasamba sa iyo, makakapagbigay ng honor, makakapagbigay ng glory, Panginoon, sa iyong pangalan ngayon sa daling ito. Kasi naniniwala po, Panginoon, kami, ang pananambahan po kada linggo at ang pananambahan namin sa iyo, Panginoon, ay pribilehiyong handog mo po, Panginoon, sa amin. Samahan niyo po, Panginoon, kami. Buksan na ay mga puso't isipan sa anumang turo na gusto mong matutunan po namin, Panginoon. Sa anumang prinsipyo na gusto mong aming matutunan. Lalo tigil, Panginoon, kung paano po, Panginoon, kami pagpapalain. Una, salamat po, Panginoon, sapagkat ang pagpapala mo at ang biyaya mo, Panginoon, ay laging sapat sa amin. It is always, Panginoon, kami ang may issue, Panginoon, kung bakit hindi namin nare-receive yung blessing. But Lord, we thank you because you're always reminding us of your word, Lord God. Lord, itago niyo po ako sa iyong likuran. Gamitin niyo po, Panginoon, akong tagapaghayag at amang gagawa mo tagapaghayag ng iyong salita po lamang. Dakilang Diyos. Again, we give you back all the praise and all the glory. In His name we pray. Amen and amen. Alright, na po tayo magsipo. Sowing and reaping and generosity. Pag sinabi pong sowing and reaping, ang ibig sabihin po diyan ay pagtatanim. Ipaliwanag po natin muna yung sowing and reaping. Pag sinabing sowing and reaping, nagtatanim ka at umaani ka. Diba? Meron po ba kayo? Sino po dito na natuto magtanim? Nung pandemic, okay, nung time ng pandemic, nauso yung mga plantito at mga plantita. Diba? Kahit wala kayong garden, kahit sa paso, nakapagtanim kayo. Sino po dito? Nakapagtanim kayo ng mga gulay-gulay, halaman. Sige nga po. O meron kayong mga tinatanim. Sige, tas po kamay. Yan. Sa mga tinatanim po natin, ang tawag po diyan, if we sow something, we will be reaping something. Ibig sabihin, kung may itinanim po tayo, meron po tayong aanihin. Example, sa mga naging plantito at plantita, ang combo na mga tinatanim dyan, yung mga rubber tree, okay, yung mga, ano ba yung mga mamahaling mga halaman, konsensya, ano yung, aglaonema, hindi ko alam po mga term eh. So kapag ka nagtanim ka ng rosas, bulaklak na lang, nagtanim ka ng rosas, there is a great possibility, and there's a great probability na aani ka ng rosas. Tama po ba? Tama po ba yan? Hindi ka po pwedeng magtanim ng rosas, tapos ang aanihin mo sa pagitan. It would be impossible. Okay? Kapag ka nagtanim ka ng mangga, hindi ka po pwedeng kumari ng santol. Di ba? Kapag ka nagtanim ka ng buko, di ba? Hindi ka po pwedeng kumari ng sangkis. Nagtanim ka ng buko, sana tumubo yung sangkis dito. Dahil kahit anong gawin mo, kahit anong dasal mo sa Panginoon, kahit anong dilig mo, ang puno ng buko, hindi mamumunga ng orange. Tama? Tama ba yun? Ibig sabihin dito, the principle of sowing and reaping, it is a natural principle in the Bible that we are to understand. If we sow something, we will be reaping something. At maganda po yung pag-uusapan natin po dito. If we sow, okay, generosity, we will reap generosity. Maliwanag po ang Bible po diyan. Ang sabi ng Bible in 2 Corinthians chapter 9 verse 6,
remember this, whoever sows sparingly will reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Ibig sabihin, kung nagtanim ka at generous kang nagbibigay, ang nangyayari, ikaw ay pinagpapala rin ng generous. Tandaan po natin, the principle of first fruit in Proverbs chapter 3 verse 9 to 10, ang pagbibigay po ng first fruit as we give, kung ano man po yung inani po natin, kung ano man po yung unang kinita natin, hindi po natin siya ibinibigay dahil meron kang inihiling. Hindi mo binibigay yan kasi gusto mo nung may iPhone ka. Hindi mo binibigay yan kasi gusto magkaroon ka ng bahay. Hindi mo binibigay yan kasi gusto magkaroon ng kotse, o magkaroon ka ng negosyo, or kumita yung negosyo mo, o magkatrabaho ka. Hindi mo binibigay yon. Because the main purpose of first fruit giving in the Old Testament is about honoring the Lord. Now, before I proceed, when it comes to sowing and reaping in generosity, I saw one post this week. Nagulat naman ako, out of the blue, kung kailan tayo mag-first fruit Sunday, somebody post this post. Poster siya eh. Tapos may nakalagay na mahabang. Ang nakalagay doon, required bang magbigay ng first fruit? Yung tatanungan sa bawat isa sa atin, Christians, my question here is this: are we required to give our first fruit offering sa Panginoon? Sabi ng iba, opo. Sabi nung iba naman, hindi. Natuwa ako ng mentoring namin nung Friday eh. Sabi nung ibang mga hati ibang kalalakihan eh. Sabi, hindi po. Natuwa lang sa tatay ko eh. May ginagawa siya sa kotse, sabi niya, hindi, required yun. Yan ang gusto kong miyembro. Pagdating sa first fruit, required. Pero sasagutin ko po yan. Una, we don't teach required giving of first fruit in this church. Ulitin ko po sa IBC Manila po, hindi po natin itinuturo na required na magbigay ng first fruit. Lalo tigit, paliwanag po muna, marami po kasi ginagawa, hindi ina-apply yung different types of giving when it comes to church, in their church, or in their selves, for the very main reason na sinulat daw po ito sa Old Testament. Kung titingnan niyo po itong maigi, paliwanag ko lamang po para hindi po kayo magkaroon ng confusion. The Old Testament, okay, is written para kanino po? Para po sa mga Hudyo. Whatever principle in the Old Testament, it was specifically written for the Jews. Ibig sabihin, itinuro po iyan. At marami po sa mga itinuro sa mga Hudyo, yan po ay naituro bilang batas. Ibig sabihin, kung yan ay naituro bilang batas, it is a requirement for them to follow. Alright? So sabi diba, pastor, naisulat ang Proverbs chapter 3 verse 9 to 10 or the principle of first fruit in the Old Testament. Hindi naman po tayo bahagi ng Old Testament dahil tayo po ay nasa church age. Alright? Tayo po ay mga mananampalataya na nasa church age at nasa New Testament era, kumbaga. Yun ang talagang pamantayan po natin at para sa atin. The book of Malachi, chapter 3, verse 10, it was written na ang prinsipyo nito is about tithing, giving your 10%. Question, is tithing required? Para maintindihan lang po natin, is tithing required? Ang tanong, sino nagsabi ng yes, nasa kamay? Sino nagsabing no? Sino nagsabi? Hindi ko alam eh. Hindi ko po alam eh. Sasagutin ko po yan. Though it was written for the Jews, naniniwala po ako, yan po ay required. Alam niyo po kung bakit? Kasi po, nung sinulat po ang Malachi chapter 3, ang verse 10, sabi ng, kapag ka hindi mo binigay yung tithes mo, ang sabi doon ay, you are robbing the Lord. So, ibig sabihin, kapag ka hindi mo binigay, ikaw ay tinataguri ang ninanakawan mo ang Panginoon. Because 100% or 90% of your income was for you alone, para sa iyo at for your own consumption. 10% of that goes to the Lord. If you don't give that to the Lord, ang sabi ng Bible, you are robbing the Lord. Hindi po ako nagsabi na
Buksan niyo po Malakay chapter 3 verse 10. Sabi po ng Bible, you are robbing the Lord. So required po yun. In giving first fruit offering, wala po kayong makikita na sinulat doon na if you do not give your first fruit to the Lord, you are robbing the Lord. Tama ba? Wala po kayong makikita. I challenge each and every one of you. The principle of first fruit on the Old Testament, down to the New Testament, basahin niyo po iyan. Wala po kayong makikita na sasabihin diyan that you are robbing the Lord if you don't give your first fruit. So ako naniniwala po, hindi po required na pagbibigay ng first fruit. Pastor, bakit po natin pinapractice? Sagutin po natin yung unang tanong. Kung sinulat po yan sa mga Hudyo, bakit po natin pinapractice ng mga Gentile at hindi naman po Hudyo? Isa lang po ang sagot ko po diyan. Sabihin natin dalawa. Sinagot ko yan last Sunday. First, it is because it's biblical. It was a principle given by the Lord in the Bible, taught to each and every Christian, specifically the Jews. At dahil isinulat po iyan, hindi mo ba naisip, kung hindi po natin, wala po tayong matututunan sa mga prinsipyong itinuro ng Panginoon sa mga Hudyo, bakit ipinalathala pa ng Panginoon ang Old Testament? Hindi mo ba naisip yun? Kung hindi po pala naman, wala naman po pala tayong matututunan at wala po tayong po pwedeng i-apply sa Old Testament, bakit ipinalathala pa ng Panginoon na maisulat ang mga Biblia natin na may Old Testament at New Testament? Alam niyo po kung bakit? Kasi ang gusto ng Panginoon, matuto tayo dun sa mga anak niya na nasa Old Testament. We always pray for blessing. Sino po dito nagpe-pray kayo ng blessing? Taas po kamay. Yung totoo, walang nagpe-pray ng blessing. Maniwala sa inyo. Simula pa lang, Lord, bless this food. Amen. Lahat ng prayer natin may blessing eh. We always ask for the blessing of the Lord. Gusto natin lagi ng pagpapala ng Panginoon. Nawalan ka ng trabaho, Lord, bless me with new job. Nagkaroon problema yung pamilya mo, Lord, bless our family. May problema ka sa eskwelahan, Lord, bless my studies. Lord, di ko po alam kung kurso kukunin ko ng college o sa kolehiyo. Bless mo po, Panginoon, ang kalinuhan para po magkaroon ako ng tamang desisyon sa kukunin ko. We always ask for blessing. Lord, gusto ko po ng bagong telepono, bless me with new phone. Lord, gusto ko ng bagong sapatos, bless me with new shoes. Ang dami natin hinihinging blessing ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, anak, yung blessing na yan, sabi ng Bible, with God, nothing is impossible. Naniniwala po kayo doon? Sa Panginoon, walang imposible. Sa Panginoon, walang maliit at malaking bagay na kalooban na sa iyo na hindi niya kayang ibigay sa iyo. Lahat po yun kayang ipagkaloob ng Panginoon. But the problem is this. There is a principle that we ought to apply for us to receive the blessing of the Lord. Para makita po ng Panginoon that we really deserve His blessings, okay? Ay dapat po natin matutunan muna yung mga principle. Ngayon, kung dahil sa tayo ay mga Gentile, hindi naman po tayo Hudyo, bakit natin ina-apply o pinapractice yung principle ng first fruit? There is a reason. Bakit? Because that is a principle of blessing. Natutunan ng mga Hudyo noon. Itinuro ng Panginoon yun. Ang tanong, anak po ba kayo ng Diyos? Sino po dito anak ng Diyos? Amen? Yung mga Hudyo po ba anak ng Diyos? Amen. Pinili nga po sila. They were the chosen generation of Jesus Christ. Anak sila Panginoon ng Panginoon. At majority of sa karamihan sa kanila, they are part of the lineage of Jesus Christ. Okay? Pero hindi po ibig sabihin, okay, na wala tayo sa linyada ng Panginoon, hindi tayo Hudyo, ay hindi na po tayo anak ng Diyos. At yung prinsipyo ng Panginoon na binigay sa mga Hudyo, same principle applies to those who apply the principle. Kaya nga po kung mapapansin nyo in 2 Corinthians o Luke chapter 6 verse 38, sinasabi pa rin dito, sinususugan pa rin ng Panginoon, give and it will be given to you. Pressed down, shaken together, and running over. Okay? Running over. Tingnan po natin. Sabi dito, if we sow something, we will reap something. If we sow generosity, we will reap generosity. Yung po ang kagandahan po sa pag-uusapan po natin. And again, kaya po natin ina-apply ito because we want to experience how the Lord bless His people.
Not only that, but for the very main purpose, ng Proverbs chapter 3 verse 9 to 10, we are giving our first fruit, not because we are asking something in return. We are giving our first fruit because that is our way in giving honor unto the Lord. At sa lahat po na nag-honor sa Panginoon, maniwala po kahit sa hindi po ang Panginoon nagkukulang at kailanman kulang sa inyo. You can hear all our testimony speakers. Makikita po natin ang mga testimony speakers na yan. Now, let me just share with you one story. Iba sa inyo, alam niyo na po itong story ko regarding Hudyo at saka po ang hindi Hudyo. Ito po personally experience ko. Sa mga alam ng story nito, makinig na lang kayo. Sa mga hindi, let me just share with you. Okay? Meron po, Bible school student po ako nito. If I'm not mistaken, it was 2001. Naka-enroll po ako sa Bible school. And alam niyo naman po, ang kurso ko po ay nasa computer. Sabi ko po, yun ang aking naging mode of ministry. Ang classmate ko po noon ay, isa po sa classmate ko si Kuya Iya. Anak po ni Nanay Dory. So alam din po niya to. Nanay Dory can attest and ask Christian regarding this matter. Meron pong isang Hudyo, babae Hudyo. Medyo may kalakihan yung babae Hudyo. Sabi niya, meron siyang isang laptop na sira. Sabi niya, yung isa naming classmate, kakilala niya. Sabi niya, baka naman pwede niyong matulong. Hindi ako Hudyo. Tinatranslate ng Tagalog. Sabi niya, Hudyo nagtatagalog? Hindi. Tinatranslate ko lang. Sabi niya, baka po pwede siyang tulungan para gawin yung laptop. This is a Jewish woman. Sabi ko doon sa classmate namin, sige puntahan natin, nasaan ba yan? Okay, sabi niya, naka-check-in siya ngayon sa, ang tawag ito, Galleria Suites. Ngayon, holiday inn na yun eh. Sa likod ng Galleria Mall, meron isang mataas na hotel doon. O sige, puntahan natin. So, punta kami. To my surprise, pagpunta namin, bakit doon kami sa pinaka-top floor pupunta? Yung ipipress mo sa elevator, letter P. Yung pala, nasa penthouse na katira, yung babae. Pagkatok namin, pinapasok kami. Pagpasok kami, parang sinusuntok yung ilong namin. Ang baho. Oo. Iba talaga yung amoy. Diba? Yung tipong, nakaamoy na ba kayo ng ano? Amoy panis na putok. Nakaamoy na ba kayo gano'n? Nakaamoy na kami amoy bayabas. Diba? Hindi pa, try nyo amoy yung katabi nyo. Ito pastor, amoy bayabas. Diba? Diba? Gano'n, wag nyo gawin yan. Okay? Yung bayabas, amoy putok yan, diba? Yung parang amoy kilig. Kaya ayoko kumain ng bayabas eh. Piling ko, nag-aamoy kilig-kilig ko eh. Tapos, hindi lang ganon. Amoy panis. Alam niyo, amoy luong. Yung damit na hindi naarawan. Amoy putok na, amoy damit. Ganon talaga kabaho. Sabi ko, ano ba naman to? Penthouse ng Galleria Suites. Ang baho. So, mga itsura namin, ano yung pagpasok mo? Good evening pa rin kasi gabi na eh. Good evening, ma'am. Pero ito ang mukha namin, mukhang hindi good evening. Good evening, ma'am. Sabi nung Jewish woman na hinarap namin, siya gusto bukas ang pinto eh. Kasi yung mga tao siya kasama doon. Mga, di ko alam kung kapag-anak na whatever. Sabi niya, I apologize for the bad odor. Okay? Because there are a lot of papers around the room that is actually wet. Dahil umulan that night o the other night, nabasa yung mga papel. We've seen a lot of papers. Siguro, alam niyo yung kahon ng box ng parang sigarilyo o yung mga lagay ng mga grocery ng mga kahon. Ganon. Tapos nakakita kami ng mga papel. Ganito kalalapad na papel. It was 2001, okay? Tandaan yung timeline. 2001. Ganito kalalaking papel. Ang dami. Wala kang maupuan eh. Nakalatag sa carpet, nakalatag sa upuan, tapos bukas kasi yung penthouse na diretsuhan eh. Kahit sa kama, nakalagay doon yung mga papel. Ito mga papel na ito, basa, lukot-lukot. Tapos masama yung loob ng Jewish woman. Tapos may mga kahon pa, na ilang kahon pa na mga ganito kalalaki, puno pa ng ganung papel. Tapos pag nakita mo, para siyang nalukot kasi nabasa. Ano yung basa ng papel? So pinapatuyo niya. So, I apologize for the bad odor because of those papers that are actually wet. Sabi niya, actually after this month, I will be transferring to Shangri-La Penthouse. Yung sa lilipat. Tinimigya, Jewish woman.
Wala siyang bahay. Kasi hindi naman siya makapurchase ng bahay dito dahil foreigner. So ginagawa niya, every 6 months, lumilipat siya sa iba't ibang penthouse ng hotel. O, noong time na yun, nasa Galleria Suites, sabi, lilipat daw siya sa Shangri-La, sa penthouse sa Shangri-La, kasi daw doon hindi tumutulog. Sabi ko doon sa kasama ko, medyo mayabang din itong babae ko. Bakit? Isang araw nga mag-hotel ka, hindi 5-star na hotel, mahina sa iyo, 4,000 pesos. A day. 6 na buwan ka. So, kung titingnan mo, this Jewish woman is really blessed. And it was promised by the Lord. Open the book of the Old Testament, every Jew is actually blessed. Bibihira kayo makakita Hudyo na naghihikahos. Tapos sabi niya, you know, I think si Ian ata nagtanong, Ma'am, what are those papers? Sabi niya, those were ancient papers. Literally, those were ancient money. Money? Ganito kalaki? Isip-isip ko, gano'ng kalaki wallet nila? Diba? Folder? Diba? Tapos sabi niya, ancient money yan, kaya ako dinala pa dito kasi para sa meron siyang katransaksyon sa Pilipinas, ibibenta niya yun. And each paper would cost 5,000 pesos each according to her. During that time, 2001. Eh, kahon-kahon yun. So, iniisip na namin sana pagkatapos namin gawin yung laptop niya, bigyan man lang kami ng isang papel na gano'n. Na lab gift. Sa akin, yun ang tingin ko sana bigyan man lang kami ng tigil sa papel nito, pwede na. Pag ginawa namin yung laptop, ginawa namin yung dapat namin gawin, medyo nilibang kami. Tapos sabi ng babae, sabi na, come here boys, come here. Sabi ko kay Ian, tsaka sa kasama namin, tol ka na. Pinapunta kami, tapos na eh. Tapos pinaupo kami sa isang upuan na mababa. Tapos siya, nakaupo sa regular na upuan. So ang taas, tapos kami para nasa side lang kami. Tapos sabi niya sa amin, you know boys, I am blessed by the Lord so much. Nagkatinginan kami nila Ian. Sabi ko, oo, mukha naman blessed talaga itong babaeng ito. Ikaw mo magpalipat-lipat ka ng 6 months sa iba't ibang hotel, di ba? Doon ka tumitira. Aba, blessed ka talaga when it comes to financial stability. At meron ka pang mga gantong perang ibebenta na mo pwedeng ibenta na malamang ilang milyon yung pwedeng ibenta pagka tinignan namin. I am blessed so much. Sabi niya gano'n. O sabi niya sa amin, you know boys, tinanong niya kami, do you want to be blessed? Remember the question I asked you last Sunday? Are you blessed? Do you want to be blessed? Diba? Are you ready to be blessed? That's the question I asked last Sunday. Same question I was asked by that woman, or we were asked by that woman. Sabi niya, do you think you're blessed? Sagot namin, of course we were. Kahit na Bible school student, hindi man ganun karamihan buhay namin sa Bible school, I think we're blessed. Because we do believe Jesus Christ is in our lives. I am blessed personally. Pero sabi niya, I am blessed, sabi ng babae. Tapos, habang nakaupo kami, sinabi niya sa amin, do you guys want to be blessed? Tingin niyo, ano sagot namin? Sa mga story, sagot namin, alam niyo na eh. Sagot namin, of course we want to know how to be blessed. Sagot niya, ay tanong pala namin, ay ito, how can we be blessed by the Lord? Kasi naniwala kami, Hudyo to eh. Matindi relationship sa Panginoon, kaya pinagpala ng Panginoon ng wagas eh. Sabi nung Hudyo, sabi nung Jewish woman, sabi niya, I am blessed personally and my family was blessed by the Lord because we follow the principle of the Lord. Kaya ko, magkakasubukan tayo dyan. Magkakabuklatan tayo ng Bible. Siyempre, Bible school student. So, bilang medyo curious na Bible school student, diba? Sino ba ayaw pagpalain? Sino ayaw pagpalain ng riches and wealth? Wala, di ba? Ganon din po ako during that time. I asked that woman, sabi ko sa babae, ma'am, with all due respect, can I ask, what specific principle in the Bible did you follow on why you are blessed by the Lord so much? Diba?
Kasi pag naturo sa'yo kung ano yung prinsipyo, ano gagawin mo? Eh, take down notes ko na yan. Di ba? Pag malaman sa'yo, kung sabihin ko sa'yo, Pastor BJ, bibigyan kita ng kotse. Anong tanong ni Pastor BJ? Thank you, Pastor. O sige, kunin mo yung kotse. Ano sunod tanong ni Pastor BJ? Saan, Pastor? Sabi ko sa kanya, bahala ka na maghanap. Sabi ko sa kanya, nakapark sa ganito, ganitong level, ito susi. Tama? Ibig sabihin may instruction kung paano. Gugustuhin mo yung instruction na yun, di ba? Ganon din po kami nung time yun. We ask, anong specific principle in the Bible did you follow? That's why you are blessed by the Lord so much. Guess what's the answer of the Jewish woman? Sabi niya, it's for me to keep and for you to find out. Gusto ko tumayo dun sa kinauupuan ko at kunin yung laptop na ginawa namin, tapos buksan yung bintana ng Galleria Suites na penthouse, tapos ilaglag dun yung laptop niya. Pag nagkapira-piraso sa baba, it's for you to find out kung paano bubuhin yan. Medyo nag-iba yung itsura ko, yabang naman itong babae ito. Tapos tumambi yung babae sa amin ng babae. Wait, boys. The very reason why I told you guys it's for me to keep and for you to find out is because I want you to open the scriptures and pray to the Lord the principle, specific principle that the Lord will be teaching you on how you will be blessed by the Lord. Sabi niya, believe me. Open the Bible, sabi niya. Open the Bible and you will see a lot of principles on how you are going to be blessed by the Lord. And starting that day on, personally, I searched the Bible. Ano ba yung mga blessing? And then I went through Deuteronomy. Grabe, if you obey the Lord, you'll be blessed by the Lord. If you disobey the Lord, you will be cursed by the Lord. I ran into different types of blessing. Pagdating ko sa Proverbs, nakita ko doon, yung mga bagay na sinabi ng Panginoon, honor the Lord with the first fruit of your wealth. Hindi ko maintindihan yun eh. Ano ba yung first fruit during that time? So I researched, study ako, nakinig ako ng mga YouTube videos, nagbasa ako ng Bible, nag-open ako ng mga tools na pwedeng tingnan. Ay, ganun pala principle ng first fruit. Grabe, napakalalim. Kaya pala itong mga ito pinagpapala ng Panginoon. Kaya pala yung mga sumusunod sa Panginoon, they were blessed by the Lord, pressed down, shaken together, and running over. Kaya po maraming mga tao at mananampalataya, pag tinang buhay, bakit ang buhay nito parang sobra-sobrang pinagpapala ng Panginoon? Bakit pag tingin mo buhay ng kapwa o mananampalataya, ang tingin mo parang hindi nagkukulang ang Panginoon dito sa taong ito. Samantalang ako, umaatid naman ako ng church, naglilingkod naman ako sa Panginoon, pero parang kulang yung pagpapala sa akin ng Panginoon. It seems like you are still in the bad blessing. Hindi ka nag-move forward sa basket, di ba? Hindi ka walang umaabot hanggang bosong blessing. Hindi ka umaabot sa barn blessing. Why? Because we fail to understand yung principle ng Panginoon kung paano ma-receive yung blessing na yun. The very main reason why we receive bad blessing is because we follow the principle on how you will be blessed by the Lord na bad blessing lang. Kaya nga naman sa bad blessing, nabubusdot lang eh. Diba? Yung basket blessing, hanggang dun lang eh. But everybody wants to have a overflowing blessing that comes from the Lord. Everybody wants to have a barn blessing na ibibigay ng Panginoon sa atin. But we fail to understand the principle of the Lord. Until I realize, tama yung babae na yun. Kaya kung papansin nyo, every time na magkakaroon tayo ng first fruit o cheerful giving month, every January, lagi kong nababanggit yung story na yun. Alam niyo bakit? Malaki po yung impact ng babae at yung tinuro ng babae na yun. Because up to this very point in time, I'm still searching the scripture. Lord, how can you bless me so much? If you think I'm already blessed by the Lord, hindi pa po ako satisfied sa blessing ng Panginoon sa akin. Though I have the feeling of satisfaction of whatever I have right now, pero alam ko, sa kapangyarihan ng Panginoon, kaya ibigay ng Panginoon lahat ng bagay-bagay. Personally, on myself. Kaya I'm still searching. Kaya nakita ko, sabi ko, ang ganda nitong principle na to, sowing and reaping in generosity. We want to receive generous gifts. We want to receive generous blessings. We want to receive you. Ayaw mo ng mga bagay na pipitsuhin. Gusto mo talagang magarbo, maganda, masaya. Parang tayo, ayaw natin mag-stay doon sa maliit na church na pinanggalingan natin. Hindi dahil sa hindi gagamitin ng Panginoon. Because the Lord deserves the best, and we know we will honor the Lord sa lugar na ito. Binibigyan tayo ng Panginoon ng ganitong mas decent lugar. Amen? Blessing po ng Panginoon yun eh. Pero ang sabi ng Panginoon, we always want generosity. We always want generous gift. We always want abundant blessing. But we fail to understand to sow. There is always sowing and reaping. Diba?
Kung titingnan po natin, if we are praying for souls, how can we sow? Paano ka magtatanong? We sow seed of the word of the Lord and the seed of love sa puso ng mga tao. And eventually, we will reap souls. If we sow seed of the love of God sa puso ng mga tao, we will harvest souls for God's glory. Ganun din po sa atin. If we sow generosity, we will reap generosity sa buhay po natin. Kaya malinaw po ang sinabi ng Bible, give and it will be given to you. Remember the principle? The principle of blessing is not in receiving, it is always in giving. It is more blessed to give rather than those who receive. Pinaliwanag na po natin last Sunday yan. Ayun, sowing and reaping generosity, the requirement for, sa bagay po na yan is this, give and it will be given to you. Yung iba sa atin, ang gusto po natin sa verse nito ay ito. Pakita kayo yung verse. Ang gusto natin doon sa verse, yung blessing ng Panginoon kagad. Good measure, press down, shake it together, and running over. Gusto po natin yun. Amen? Wala pong sino man ang ayaw ng ganyang klaseng blessing. Pero meron pong requirement. Ang sabi ng Panginoon, give. And it will be given to you. Give first before it will be given to you. At ang sabi to, we pour, at sabi to, shake it together and running over will be poured into your lap, for with your measure you use, it will be measured to you. Alam niyo po, several aspects in the Bible on how the Lord put blessings on our lap. At kung babasihan po natin kung paano maglagay ang Panginoon ng blessings sa lap natin, pwede natin tingnan yung Malakay chapter 3 verse 10. And He will open the windows of heaven and He will pour the blessings on your lap. At sabi ito, at tayo ay malulunod doon sa blessing ng Panginoon. Sa lap pa lang po iyon. Yan po ang pagpapala ng Panginoon sa akin. Kaya tama po eh. When the Lord blesses, it is pressed down, shake it together, and running over. Ibig sabihin, in Tagalog, hindi lang siksik, liglig at nag-uumapaw. Pag nagpala ang Panginoon sa atin, hindi lang basta sapat. Pinaalaw ka ng Panginoon makapag-impok. At inaalaw ka ng Panginoon na mag-overflow ka ng blessing. Kaya ikaw ay nakakatulong, nakakapagbigay sa iba. Kaya tama ang prinsipyo ng Bible. Blessed are those who give rather than those who receive. Pinagpala yung nakapagbibigay sa hindi nakapagbibigay. Bakit? Sinabi ko na Sunday, hindi ka naman makapagbibigay kung hindi ka pinagpala ng ibibigay mo. Tama po ba? At kapag may pangangailangan ka, ano nangyari? Uunahin mo yung pangangailangan mo. Pero sa pagkakataon ito, when the Lord blesses, hindi ka lang na i-bless ng pangangailangan mo. Kaya nga, meron sinasabi sa book of Psalms na pati ang mga heart's desire natin ipinagkakaloob ng Panginoon. Ngayon pong sandaling ito, tatlong bagay po ang pag-uusapan po natin. Una, in the principle of sowing and reaping in generosity, ay titignan po muna natin, una, the seed of generosity. Ano ba kahulugan ng generosity? At ano ba yung punla ng generosity? Sumunod, the spiritual soil of preparation. How do we prepare in being generous? At ang pangatlo, the season of harvesting. Huwag muna tayo sa season of harvesting. Ang gusto kasi natin kagad, nasa season of harvesting kagad tayo eh. Doon muna tayo sa principle ng sowing and reaping and generosity. Are you ready? Are you ready to be blessed? Samahan niyo ako sa pag-aaral na ito. Una, the seeds of generosity. Punla ng pagiging generous. 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Ano pong sabi diyan? Remember this. Paalaala ng Panginoon. Whoever sows sparingly will reap sparingly. Okay? Whoever sows sparingly will reap sparingly. And whoever sows generosity will also reap generosity. Paliwanag ko po iyang seed of generosity. Kami po, meron po kaming lupa sa Laguna. Okay? Hindi man po ganun kalakihan. Siguro pwede namin consider as mini farm. Okay? Meron kami at least, yung nasa akin ay meron kami at least halos 1 hektarya. Okay? Kung yung lupa na yun, 1 hektarya, wala akong itatanim doon, sa tingin niyo po ba may aanihin ako doon? Tama? Tingnan niyo po maigi ito Kunyari, sa 1 hektarya ng lupa,
Tanong ko lang, sa niyog na lang. Ilan ang possible na puno ng niyog na pwede mong itanim sa isang hektarya? Estimate. 100 na maayos yun, properly spaced. Sa isang hektarya, pwede kang magtanim ng 10 puno ng niyog. Sa isang puno ng niyog, ilang beses umaani pa? Sa isang taon? 4. So every quarter. Every 40 days. O sabihin na lang natin, every quarter na lang. Sa isang puno, ilan ang bunga kada ani? Yung average. Yung average lang pa. 20 sa isang puno. Let's do the math, okay? Kung sa isang hektarya, pwede kang magtanim ng puno ng 100, at ang average sa 100 ay, sa isang puno ay may 20. 20 times 100, ano yun? 2,000. Kailangan ko ng mathematician dito. 2,000. Ang bentahan ng niyog, 25, 35. Sabi lang sa 25, 2,000 times 25. 50,000 every quarter. Tama? Di ba? Ang tawag doon, wow! Grabe. At magkano? 200,000 every. Yung buong quarter, buong taon, 200,000 ang kikitain mo. Tama? Yun ay kung magtatanim ako sa isang hektarya ng 10 puno. Ay, 100 puno. Right? Kaya sabi ito, those who sow sparingly will reap sparingly. Now, if magtatanim ako ng 50 na puno lang ng niyog, makakakuha ba ako ng 200,000 sa isang taon? 100,000 lang ang average. Kung 25 na puno lang itatanim ko, o di magkano? 50,000 sa isang taon. Dinivide ko lang. Ano yung sabihin? The principle of sowing and reaping. Kung gusto mong marami kang inaani, dapat marami ka rin itinatanim. Church, look at this, okay? If we want to harvest more souls, di ba? We are to put the seed of Christ in the souls of people. If we want to harvest 100 souls in this church this year, we are to share the gospel of Christ at the average of 100 people ang bahagian ng salita ng Diyos. Sowing and reaping. That's the principle of sowing sparingly and reaping sparingly. Ganun din po, if we want the blessing of the Lord na nag-uumapaw, we are to also be generous to the Lord. Kaya kung mapapansin po natin, kapag pinakinggan natin yung mga testimony speakers natin na generous na nagkakaloob sa Panginoon because they believe that giving to the Lord, not only their tithes but their first fruit, is being generous to the Lord, and because they were stewards or the stewards and managers of the Lord sa mga pagpapala ng Panginoon, anong nangyayari? Pinagpapala tayo ng Panginoong nag-uumapaw. That's the principle of the seed of generosity. Magtanim tayo ng pagiging generous. If you want to be blessed by the Lord so much, we are to give to the Lord generously. Kaya po, pagdating po dito, the concept of sowing, okay, it is actually an intentional act. Hindi po pwede, okay, naasahan natin yung sariling gawa ng nature. Pag tinuhat ng ibon, yung seed, iduraan niya dito, okay, tutubo yung balang araw. Kagana din naman po yun. Circle of life. Okay? Pero ang pagiging generous, it is an intentional act. We are to be intentional as we become generous to the Lord. Generosity is not isn't accidental but deliberate. Sinasadya. Okay? Purposeful. It involves willingness to give. Kaya po sa Bible, kung mapapansin niyo po, ang sabi ng Panginoon, we are to give with a willing heart. Bakit po? Because God loveth a cheerful giver. Tatanggapin ba ng Panginoon yung bibigay mo? Tama po yung sinabi ng testimony speaker natin. Hindi naman kailangan ng Panginoon umano natin eh. Do you think yung ibibigay natin na first fruit natin, kailangan ng Panginoon? Hindi po kailangan ng Panginoon yan. Hindi po mayayanig ang kapangyarihan ng Panginoon sa maaari natin ibigay. But,
ang tinitingnan ng Panginoon dito is not the money or the amount na ibibigay mo, but tinitingnan ng Panginoon the willingness of your heart to give. Because generosity doesn't come from your wallet. Generosity or the act of generosity comes from your heart. It comes from within. Maraming marunong magbigay at gustong magbigay. But the difference between a giver, na regular na giver at saka generous giver, ang giver, pag nagbigay, pwede na yan. Okay na yan. Ang generous giver, hindi. Pinag-iisipan. Ang generous giver, pag nagbibigay, iniisip niya, will this satisfy yung bibigyan ko? Tingnan niyo po, pagka Christmas, season of giving, malalaman niyo kung generous giver kayo o hindi. Kapag nagbigay kayo ng regalo sa kamag-anak niyo, inaanak, pwede na yan. Sa Divisoria, pwede. No offense to Divisoria, okay naman yun eh. Wala na problema doon eh. Pero ang generous giver, iisipin niya, kapag ba binili ko itong regalo na ito, magagamit ba niya ito? Ikatutuwa niya ba ito? Lulukso ba yung puso niya sa kanyang sa ibibigay kong ito? Generous giving. Kaya tama po yung principle ng first fruit eh. Giving to the Lord generously is the principle because the Lord wants us to honor Him with the blessing that He allows us to be steward of. Diba? It is intentional at deliberate. Diba? Intention, pinagpaplanuhan, iniisip, hinanais sa puso. Okay? The types of seed we can sow in generosity, there would be a lot of it. Okay? There would be time. When we give generosity to Panginoon, are we giving generosity when it comes to time? Intentional yung pagbibigay ng oras sa Panginoon. How many times na nagbubad ka ng Bible, spend quality time at makipag-usap sa Panginoon? Or pagka devotion time, minamadali natin, okay na to. Ang prayer natin, good morning Lord, Amen. Lord, thank you for this food, Amen. The generosity of time given to the Lord is for you having that quality time na ibinibigay mo sa Panginoon. Resources, di ba? Love. When we give love to the Lord, paano binibigay? Are we generous in giving love to the Lord? Are we generous in giving our resources sa Panginoon? Katulad po ngayon, we will be practicing yung first fruit offering. We will be giving the resources natin sa Panginoon na pinaalaga sa atin ng Panginoon. Deliberately. Okay? Sumunod, hindi lang po seed of generosity. Ang kailangan natin maintindihan dito, in generosity, in sowing and reaping, makita po natin the spiritual soil preparedness. Kapag ka nagtatanim po tayo, hindi po basta mo pwedeng ilagay mo yung seed at gagawin mo, ilalagay mo dyan yung punla. Sa mga nagtatanim po sa ito ng palay, anong ginagawa po dyan? Kapag ka inano yung palay, ano nangyari? Natutuyo po yung tubigan eh, di ba? Ang tawag dyan tubigan yun eh. Kaya ginagawa, binabasa uli yan. Tapos bago taniman ng bagong punla ng palay yan, anong ginagawa doon? Inaararo yun. Diba? Para maging prepared yung soil para sa bago na punlang itatanim. Why? Dahil kapag ka hindi inararo yun, there is a great possibility na hindi bubunga yan. Bakit? Ano sabi ng Galatians chapter 6 verse 7? Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reap what he sows. Ulitin ko po Ang sabi ng Bible, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reap what he sows. Hindi po pwede nating lokohin ang Panginoon. Hindi po pwede sabihin natin, Lord, bigay ko to bless mo ako. Hindi po pwede natin hold upin ang Panginoon at parang i-osage sa Panginoon. Nagbigay ako, Lord, dapat ibalik mo sa akin yan. Sabi nito, do not be deceived. God cannot be mocked. God cannot be mocked. A man reap what he sows. Kung ano yung itinanim mo, siyang iyong aanihin. Kaya maganda po, as we give to the Lord, mamaya, we will be practicing our first fruit offering. When we give to the Lord, prepare natin dapat yung puso natin. Dapat yung puso natin nagkaroon ng spiritual soil preparation. Ibig sabihin talagang inihanda mo po ito. I remember last Friday, nagkaroon po kami ng mentoring sa bahay. The topic last Friday sa mga kalalakihan was regarding spiritual preparedness. Okay? Pag-prepare. Okay? Alam niyo po ba, in the Old Testament,
Meron po silang pinapractice po doon. If they give offering to the Lord, alam niyo po ba kung paano? Hindi po sila diretso pupunta sa temple. The temple during that time, the Old Testament, was divided into 3 courts. Okay? The outer, the inner, and the Holy of Holies. Yung mga Jewish, pag nag-o-offer sila sa Panginoon, ang gagawin nila, hanggang dun lang sila sa outer courts. Ang nakakapasok sa inner courts, walang iba kundi yung mga high priest o yung mga tribe of Levites. At ang pumapasok at nag-o-offer talaga sa Panginoon mismo is a chosen specific Levite or priest. Ang tawag sa kanya ay siya yung mag-aalay sa Panginoon. Siya lang yung pupunta sa Holy of Holies. Kaya po yun, kapag nakita niyo po yung mga Levites during the time, lalo kung siya mag-offer doon, makikita mo yung nakagown yan. Tapos sa baba ng kanyang gown, meron niyang parang kalembang. Alam niyo, parang mga keychain na belly na maliliit, nakalagay sa laylayan. Tapos yung priest, makikibigay dito meron po siyang lubid sa paa, nakatali siya. Pastor, bakit may ganon? Kasi hindi po siya po pwedeng pumasok doon na may kasalanan. Bakit? Pag pumasok siya doon sa Holy of Holies ng may kasalanan as he offers to the Lord, the offering of the Jews, the entire Jews. Okay? At bumaba yung shikay na glory ng Panginoon. Nakitaan siya ng impurities, lalo din yung kasalanan. Ang gagawin sa kanya, ikukonsume siya ng shikay na glory. Patay. Dedo. Ganun po yun during that time. Kaya meron kalembang, ang ginagawa ng high priest, pagpasok niya, sinisipa-sipa niya yung laylayan. O kaya ginagalaw-galaw niya yun. Bakit? Para marinig ng ibang priest na nasa inner courts na buhay pa siya. Ngayon, kapag yun ay hindi na kumakalembang, ang gagawin, hindi pupunta yung mga priest doon para kunin yun. Bakit? Because they are not prepared to go there. At kung may kasalanan sila at nandun yung shikay na glory ng Panginoon, patay din ang papasok doon. Anong gagawin? Hihilahin yung lubid. So technically, yung patay na parang may kasalanan, hahatakin hanggang dun sa inner courts. Ganun po yun. Ganun din po dito. Sabi, do not be deceived, God is not mocked. We are to prepare our hearts. When we give to the Lord, you don't just give it. Kasi sabi ni Pastor, first of giving Sabi ni Pastor, sabi doon sa Bible, ibigay mo yung first offering mo Yung unang sahod mo ibigay mo, sabi dito Di ba? Yun palang mahirap na. Pero pinakamahirap doon yung ipine-prepare mo. Pinaghahandaan mo. You make it sure that it was actually sanctified. Bakit sinanctified? Ibinibigay mo yan to glorify the Lord. Kaya the offering during that time, pansinin nyo, kaya ganito ka-bless ang mga Hudyo during that time. They were blessed because they don't offer to the Lord na hindi the best. Pansinin nyo, every time mag-offer sila ng sheep, anong ino-offer na sheep? It would be firstborn. Hindi second, hindi third. Kasi yung firstborn, yun yung pinaka-the best. Kapag ka ibinibigay yung ani, anong binibigay ng unang ani? It would be the first fruit. Hindi second fruit, hindi third fruit. Yung una ang ibinibigay. Bakit? Yung word the first pa lang kasi, ibig sabihin nun, it is special. Ibig sabihin, priority. Kapag ka sinabi mo, ang inuuna ko sa buhay na ito ay asawa ko, ibig sabihin, special sa buhay ko yung asawa ko. Ganon din po, sabihin ko na ibibigay ko sa Panginoon yung first ko, sinasabi ko sa Panginoon, I am honoring you kasi special ka sa akin, Panginoon. That's one of the key on how the Jews are blessed so much because they've learned how to prioritize and give generously sa Panginoon. Paano naging generous yung pastor? Bakit? Ano po bang pinakamahal? Ang pinakamahal at ang pinakamalaki at ang pinakamaganda ay laging firstborn. Si Pastor BJ may negosyong baboy. Anong unang magandang nilalabas? Yung unang niluwal ba? O yung pangalawa? Yung una. Bakit? Kasi habang tumatama yung paliit ng paliit yan. Di ba? Yung una lagi, yun ang pinaka-espesyal. Yun nga yung ginagawa, pagbabae ng unang ginagawang inahin. Special po kasi yun. That's how we give to the Lord.
Kailangan ng spiritual soil preparedness. Are we prepared? Are we ready? Or are we just giving because it became a tradition? Nakasanayan natin. Paalalahanan mo po kayo dyan. Ang sabi ng Bible in the Old Testament, paalala ng Panginoon sa mga Hudyo. Sabi ng Panginoon, do not live by the law. Alam niyo bakit? Ito po naging problema ng karamihan ng Hudyo. Because they live by the law, they give it. Sige, bigay ko yung first. Bigay ko yung first. Bigay ko yung first. Bigay ko yung first. Nakasanayan. But the problem was, nakakalimutan na nila i-honor ang Panginoon. Binibigay na lang nila yon because of tradition. Binibigay nila yon because it was required of them. Because it's the law. Kaya sabi ko nga po sa atin, sa IBC Manila, sa church po rito, hindi po required, but we encourage you. And if we will be giving our first fruit, mamaya dadala din yung first fruit, yung puso po natin, gawin natin prepared at handa to worship. Lord, mabigat po sa akin kasi isang buong sahod ko po ito. O unang kita ko po ito sa taon na ito. Ang daming bayarin, tuition fee, kuryente, tubig, lahat. Bayad ko pa sa Bombay, may utang pa, pupunta siya mamaya. Huwag na kayo mag-Bombay, bayad pa. Pagpunta mo dito, Lord, ibibigay ko po sa inyo ito. Hindi po dahil nag-i-expect ako ng blessing. Ibibigay ko po sa inyo ito because I want to honor you. This is my first, this is the best of my income for this year. Kaya ko po ibinibigay sa inyo ito. Kasi po, I want to give glory unto your name. Salamat po, Lord. Kasi hindi po ako makakapagbigay ng first fruit kung at the first place hindi nyo ako pinagpala. Hindi po ako makakapagbigay sa inyo kung hindi nyo ako pinagpala ng trabaho. Tutuwa nga po ko dito sa church na to. Ang dami mga nagbibigay ng first fruit. Walang trabaho. Ay ko, paano nakapagbigay to? Iba umaasa sa allowance sa mga anak. Pero natututo. And pansinin yung mga testimony po nito mga ito. Hindi po nagkulang ang Panginoon. Bakit? Because there is a spiritual soil o spiritual heart preparedness sa bawat isa. Ano bakit? Because there is an importance when it comes to a prepared heart of generosity. Yung prepare yung puso. Ang prepared na puso po ng pagbibigay sa Panginoon, lalo din sa first fruit, is a heart that is ready and willing to give. At ang kabaliktaran po niyan is a heart that is reluctant and selfish to give. Alin po tayo doon? Are we ready? Are we willing to give to the Lord? Because whatever we'll be giving to the Lord is given to us by the Lord and He allows us to be steward of those. Or reluctant tayo. O hindi tayo sigurado. O natatakot tayo ibigay. Bakit? Kaya tayo natatakot ibigay kasi titingnan natin yung mga bagay na dapat meron tayo. Pero sabi ng Panginoon, balik tayo sa verse, those who sow sparingly will reap sparingly. Kaya po kung makikita niyo po karamihan ng testimony speakers natin, ask them. Hindi po scripted ang mga testimony niyan. Lahat ng mga testimony sa atin, personal experience. Because first fruit is an experience. At ang pinakamagandang experience dyan is the faithfulness of the Lord sa bawat isa. Kaya po meron tayong fruit of first fruit na testimony. Nag-uumapaw yung puso natin sa kagalakan. That's the real reason why we testify na tayo ay pinagpala ng Panginoon. Alam niyo ba paano magagawa po natin i-prepare yan? Pastor, paano ko i-prepare as I give to the Lord? Simple lang po sasabi ng Bible po diyan. We refine the soil of our heart when it comes to generosity by prayer, by gratitude, and by willingness to give. Maging prayerful tayo. Lord, ito ba talaga yung ibibigay ko? O do you want me to give more? Lord, kaya ko binibigay sa inyo to because I'm grateful. Bakit? Hindi mo ako makapagbigay kung hindi niyo ako pinagpala. And the willingness of the heart. Yung walang hesitation. Lord, ready ako, papakawalan ko to because this is yours. Diba? At ang pangatlo, huling-huli, pinakagusto natin. The last is the season of harvesting blessing. Sabi ng Luke 6:38, give and it will be given to you. The principle of giving.
the principle to unlock the key to God's blessing. Give, and it will be given to you. And the season of harvesting will come. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Gamitin ko po yung ginamit ko kanina illustration. Magaling po sa pagtatanim sa 1 hektarya ng niyog. Kung ako po ay nagtanim ng 100 puno ng niyog, at sinabi ng tatay ko at ng mga farmers, every quarter, pwede mong anihin yan. Ngayon, kung maganda yung lupa, maganda yung pagkakaprepare ng lupa, 40 days pwede ka nang umani. Almost isang kalahating buwan lang, pwede ka nang umani. Ang sabi po dito, there is a season of harvesting. We don't give our first fruit because we ask something in return. But, listen to this carefully, but harvesting the blessing of the Lord is inevitable. In Tagalog, hindi po maaalis ang season of harvesting. Because the Lord doesn't teach sowing alone. When the Lord teaches sowing, kasabay po niya ng reaping. Hindi mo ba naisip yun? Buksan niyo ang mga Bible niyo. When the Lord teaches sowing, kadugtong po lagi ng reaping. You sow, you reap. You sow sparingly, you reap sparingly. Diba? You plant, diba? Ang sabi dito, you will get the fruit of your labor. You invest, and you will have the income of your investment. Diba? Kaya maganda yung principle of sowing and reaping. Because this is a principle of stewardship. Tinuturuan tayo ng Panginoon, matuto mag-manage ng resources natin, matuto mag-manage ng oras natin, matuto mag-manage ng relationship natin. Bakit? Para tayo ay magkaroon ng proper investment. Kaya po may mga ibang tao na nagkakaroon ng investment. Kaya ibang tao nagkakaroon ng mga negosyo, nakakapag-impok sa bangko. Bakit? Natuto maging magaling na stewards o manager. Kaya ang nangyari sa kanila, what? They harvest yung blessing ng Panginoon. Alright? Harvesting the blessing. At ang kagandahan dito, hindi lang po season of harvesting blessing. Kasi pag blessing, singular eh. Season of harvesting blessings. Katulad ng last Sunday, when the Lord blesses, it is bountiful. Ibig sabihin, nag-uumapaw. The promise return on our generosity. Listen to this carefully. Giving to God for the reason of expecting something in return is wrong intention. But if we give to God because we want to honor Him, to worship Him, blessing and returning, o blessings in return is inevitable. Hindi maiiwasan. At ang kagandahan po nito, as a church, we are to learn to celebrate the abundance of blessing that comes from the Lord. Sabihin natin, maging espesyal na araw sa atin to. Kaya hindi po natin inaalis taon-taon yung pong mga testimony. Bakit po may testimony? Because that's part of celebration. That's part of celebration. Celebration po yun ng pagpapala na binigay sa atin ng Panginoon. Parang birthday. You are blessed with a day. Special day. You celebrate it. Pag anniversary natin, the Lord blesses us with another year. We celebrate it. Ganon din po as we give to the Lord. And the Lord gives the return of that blessing. We celebrate it as a church. We recognize the goodness and greatness of the Lord. Sana po ngayong sandaling ito, ang invitation po natin is our way to practice our first fruit. Ulitin ko po, pag po kayo lalapit, pagbigay ng first fruit because you are asking something in return. Give it with the intention of the heart na kayo ay gusto mag-honor sa Panginoon. Tandaan po natin, give and it will be given to you. Pressed down, shaken together, and running over. If we sow sparingly, if we sow generously, we will reap generously. At ang prinsipyo ng Panginoon ng giving, sabi ng Panginoon, anak, when you give, do not give reluctantly.
give with a cheerful heart. Give honoring the Lord. Why? Because God loveth a cheerful giver. Alam mo ibig sabihin nun? When the Lord says, God loveth a cheerful giver, yun yung blessing. Alam niyo kung bakit? When the Lord says, God loveth a cheerful giver, that's actually the favor of the Lord. Grabe itong anak ng to. Let me end with this story. Remember the story of the widow's mite? Yung widow, sa Old Testament po, kapag ka isang babae naging widow, hindi na po yung magkakaasawa ulit. At ang asawa during that time na lalaki, sila lang yung nagtatrabaho during that time. When a widow, di ba, gives to Lord, meron isang time, punta sa temple yung mga mayayaman, nakalagay sa kanila yung mga silver and gold, nakalagay sa kanilang pouches. Binuksan yung offering plate. The Lord Jesus Christ is watching. Sabi niya, iba kinakalansing eh. Was inilalaglag. Then a specific widow came. Sabi ng widow, I only have penny on my pocket. Ilan lang penny ito eh. Hindi niya nga makalansing eh. Bakit nahihiya siya? Then sabi niya, binigay niya, nilagay niya yung penny doon sa offering plate. Dahan-dahan. Hindi ka dumamayaman, binabagsak talaga eh. Uy, ang dami nun ah. Sa kanya, dahan-dahan. And sabi ng Panginoon, sabi ni Jesus sa katabi ng disciple, sabi niya, I honor the offering and the gift of that woman. Bakit? Because listen to this, the Lord doesn't look at the amount of money. You know what the Lord looks at? The Lord looks at the heart of that woman. Talaga, Pastor, hindi lang po yun. The Lord looks at the value of what that woman gave. Talaga, Pastor, penny nga lang yun eh. Alam niyo bakit? Balik mo ito sa story. Widow, di ba? Wala nang asawa, di mapagtrabaho. Sabi ng disciple sa kanya, Lord, kakapilang ko lang yung binigay niya eh. Sabi niya, generous yung puso ng babae. Sabi siguro ng disciple, paano naging generous, Lord God? Kita niyo po, Jesus, yung mga nagbigay na mayayaman, ang dami lang binigay. Di ba yun yung generous? No, the heart of that woman is generous. Because she gave it all. Bakit? Sabi niya sa disciple, yung babae niya, hindi na makakapagtrabaho yan. Wala na kikitain yan. But she gave it all in honor of Jesus Christ. Ganun din po sa atin. As we give our first fruit, we give our first fruit because we want to honor the Lord. Now, we are not asking, yung mga nandito po na magbibigay, alam ko, prepared na kayo. Sa mga nandito kasi hindi nyo pa alam at hindi nyo pa lang naintindihan to, you are not forced to give. But I encourage you to pray. I encourage you to pray. Gawin po natin yung sandaling ito. Tumayo po tayo lahat para lang kayo pasalamat sa Panginoon. And we will come here. I will invite those who are participating in the first one. Don't put your tithes and offering. Okay, please. Don't put your tithes and offering po diyan. Yan po ay first fruit offering. Not even your faith promise. Yung pupuntahan ko, nadalagay dyan. Hindi po yung para dyan. First fruit offering is honoring the Lord with our first fruit. So gawin po natin. Let's pray first. Lord God, our Heavenly Father, we are so thankful, Panginoon, for the principle of sowing and reaping. Lord, we are coming before your throne of grace, Panginoon, not because we are asking something in return, but with the intention of the heart for us to give glory and honor unto your name. Lord, salamat po, Panginoon, sa prinsipyo ng blessing. We always ask for blessing. We always ask for something, Panginoon, from you. But we fail to understand the requirement for us to unlock your blessing to us. Lord, thank you for always reminding us, Panginoon, that you cannot back, Lord God, that we are not to be deceived, Panginoon, ourselves. We have to have a heart that is prepared to Lord God. We have to have a heart that is willing and intentional in giving honor and glory unto your name, Lord God. Again, we give you back all the praise and all the glory. And if you participate in this first fruit offering, thank you, Lord God, for the privilege of participating, Panginoon. I bless you po kami, Lord God. Say and pray.